papahamak pa yan. Kasi kung alam mo naman, pag marami na tayong pera, nakakalimutan natin yung Panginoon. Aminin natin yan. Pag marami na tayong pera, mga celebrity, tulad ng mga celebrity, mostly, ang Hollywood, mga star, hindi na nila kinalala yung Diyos. Kasi ano ba bang kailangan nila? Na marami na silang pera, nasa kanila na lahat. So, marami ang nakakalimot sa Panginoon pag meron ka ng pera. Yeah? Nasa iyo ng lahat. Wala nang hingin sa Kanya. So, yun pagdating ganun, yan ang magpapahamak sa iyo pagdating ng araw. Dahil, pagdating ng araw, sinabi niya dito sa Mateo ulit. Mateo 7, verse 22. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpapalayas ng mga demonyo at gumagawa ng himala, ngunit sabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayo ay mga gumagawa ng masama. So pagdating ng araw guys, dating ng araw na paghuhukom, marami na ang tumatawag na Panginoon. Pero hindi ka kilalanin ni Lord. Dahil sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon na binibigay ni Lord sa atin ngayon hanggat hindi pa siya dumating dito sa mundo, hindi natin siya binigyan ng oras. Mas inuuna pa natin ang mga pangangailangan natin, ang mga needs natin, ang mga pera, mga trabaho. Hindi na nga tayo nakapag-church, hindi na nga tayo pagbuklat ng Biblia, hindi natin magawa yung Biblia. Inaamag na lang. Hinayaan na lang sa sulok. Aminado tayo dyan. Kasi mas inuuna natin yung kasiyahan kaysa sa Kanya. Baka sa huli magsisi tayo. Halimbawa, pagdating ni Lord, si Lord bababa na bukas. Tapos wala na pagkataon para bagbago pa. Late na kayo. Wala na, maiwan ka na dito. Guys, lagi natin tandaan na tayo ay lilisan dito sa mundong ito at hindi natin alam kung hanggang kailan yung buhay natin. Kaya once na gumigising ka every morning, yan ay pagkakataon upang baguhin, i-align mo ang sarili mo kung ano ang purpose mo dito sa mundong ito. Tanungin mo siya kasi alam natin na kung bakit tayo nandito, may purpose tayo dito. Katulad ng Panginoon na bumaba siya dito bilang isang tao. Di ba may purpose siya? Ginawa niya yung purpose niya. Kahit sa sobrang hirap na pinagdaanan niya, ginawa niya yung purpose niya. Dahil ang purpose niya dito, kaya siya bumaba, is iligtas tayo sa ating kasalanan. Siya nagpapako sa krus upang ginising tayo sa ating mga kasalanan. Pero sa atin, nakikita ba natin yung paghihirap niya para tayo maligtas sa ating kasalanan? Si Jesus lang ang tanging daan natin papuntang sa Ama. Dahil siya lang yung nagligtas sa atin sa kasalanan. Kaya siya nagpako sa krus. Diba? Hindi natin deserve yun, guys. Hindi natin deserve na maligtas. Kasi sa dami-dami nating kasalanan na ginawa sa Kanya. Hindi natin mabilang yung kasalanan na yun, pero ginawa niya pa rin. Yun ang tunay na pagmamahal na binigay niya sa atin. Kaya wag na natin
ituon ang ating mga sarili about lang sa trabaho, sa pera. Bigyan natin ng oras yung Panginoon. Kahit hindi ka man nakapagsimba, pilitin mo yung sarili mong magbasa ng Biblia. Kasi malapit na talaga siyang bumalik, guys. Kita nyo, no? Pasama na ng pasama ang mundo. Marami ng Antichrist na lumalabas. Kaya this is the sign na malapit na siyang bumalik. Kaya, tanungin mo na yung sarili mo ngayon, anong purpose mo dito sa mundo? Alam ko na kahit meron na kayo, marami na kayong kasiyahan na natatamo, pero minsan mapapatanong kayo, may kulang pa rin. Di pa rin fulfill yung kasiyahan na yun. Kasi may kulang talaga, guys. Wala yung joy na galing kay Lord. Ganyan ako. Kahit anong pilit kong saya, may kulang. Ang dami kong tanong. Lord, anong purpose mo sa akin? Bakit hanggang ngayon bubuhay pa rin ako? Kung pwede naman anytime, kunin mo na ako. Para hindi na magkasala. Diba? So habang nabubuhay pa tayo, guys, may purpose siyang ipagawa sa atin. Ang gusto lang niyang mangyari ay sumunod sa kalooban niya. Sabi niya dito, ngunit higit sa lahat ng bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos na at mamumuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Yun, guys. Mamumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang gusto. O anong purpose natin dito sa mundo? Gusto lang niya mangyari, guys, is i-priority natin siya. Magbasa tayo ng salita niya at ipamahagi natin sa iba. Huwag tayong mahiya. Kahit maraming rejection. Importante, ginawa mo yung best mo na ipalaganap ang salita niya. Upang sa ganun, meron kang isang taong mabukuksan ang isip about kay Lord. Alam kong mahirap sumunod sa Kanya. Maraming trials. Pero, tulad ni Jesus, nung bumaba siya, ang dami niyang pinagdaanan. Pero sa huling hininga niya, ang Ama pa rin na nasa langit ang pinipuri niya. Dapat sana ganun tayo, no? Hanggang sa huling hininga natin, si Lord lang ang pinipuri natin. Sarang yun, uunahin natin.